Dito sa ginawa nating automatic na most and least learn, pag na-receive yung file, pag open yung file ah, sa downloads, dapat ipunta muna sa properties. So, right click, then select properties dun sa file. And makikita natin dito yung unlock. So, i-click natin yung unlock na yan. Then, mag-highlight yung apply. Then, pag-highlight yung apply, click natin. Then, after clicking the apply, i-click na natin yung okay. Then, good to go na para i-open na natin yung file. Now, pag na-open na natin yung file, ganito yung kalalabasan ng file natin pag open. So, dito, sa encode paste data, competency, and number of correct per item. So, dito makikita nyo yung item number natin dito ay hindi pa nakaayos. Kasi, nag-create na tayo ng result based dito sa nilagay muna nating pansamantalang mga competency na merong kaakibat na number of correct response per item. So, punta muna ako sa result. I-reset ko lang yun. Punta ako ng input. Yan. Nung kinlik ko yung reset doon, bumalik na sa ayos yung number ng item. Yan. So, 1 to 60 to. Yan. Ngayon, ang unang gagawin dito sa input area, input natin yung data na kailangan. Tulad dito yung sa header, yung region, school division, address, school year, yung division, learning area, anong grade level, tapos yung teacher, yung position ni teacher, yung pangalan ni principal, then position ni principal. Okay. Ngayon, pag nalagay na natin yan, pupunta tayo dito sa competency. Dito sa competency part na to, i-encode natin dito kung saan kabilang yung item number na competency sa ating TOS. So, ayan, halimbawa, yung question number 1 o item number 1, 2, 3. Ito yung mga competency niya. Ngayon, after natin mailagay yan, by the way, yan naman ay ika-copy-paste lang natin sa TOS. Lalo kung unified yung exam. So, napakadali dahil may TOS na. Ika-copy-paste lang natin per item placement dun sa competency. Kung yung competency na to, for example, ay may 10 question dyan at naikalat lang sa item number, ipe-paste lang natin sa kung saan saang mga item number yun, nabibilang yung competency na yun. Ngayon, ang susunod na gagawin, yung number of correct per item, yan naman ay after na natin mag-check ng exam ng mga estudyante, nalalaman natin yan, lalo kung SIP grade yung gamit, andun na sa item analysis, ilalagay na lang natin yan dito. Kung alam natin i-navigate yung SIP grade sa online, da-download lang natin yung CSV file dun. Then, dito, i-copy-paste lang natin yung number of correct per item. Ngayon, kung manual naman, taas kamay ng mga bata, yun, manual natin itatype dito. Pero kung SIP grade, kakopy lang natin sa CSV file. Then, kapag nagawa na natin yung part na yun, na ilagay na natin competency, number of correct per item, so kung 1 to 50 yan, 1 to 50, 1 to 60, so 1 to 60. Gagawin na natin ngayon, dito, ipupunta na tayo sa result. I-click lang natin itong button na to. Pag click natin ito yung kalalabasan ngayon ng ating result. Ngayon, nakalagay na rito yung prepared by, noted by, pwede naman baguhin. Ngayon, dito, para ma-generate ngayon yung most learn and least learn, so dito meron na, pinakita na natin. I-click lang yung button na to para mag-generate yan. So, since wala tayong binago doon, pag i-click ko lang to, ang sabi lang dito, there's already data here, do you want to replace it? So, i-yes lang natin. Then, there's already data here, do you want to replace it? Yes, again. Ngayon, dito, lumabas na dito yung 10 most and 10 least. Pwede na natin i-print preview. Okay. Maganda lumabas to.
Pag kinuha nyo yung file, kailangan nyo ng key. Diyan sa key na yan, ngayon, ang gagawin dyan, kukunin nyo yan, syempre, dun sa developer, dun sa gumawa. Gagawin lang, get unique code, lalabas to. Ito yung isesend natin. Pag na-send na, cancel. Kung ano yung ibibigay na unique code, ngayon, yun yung ilalagay natin. So, halimbawa, nakakuha ka na ng unique code dun sa gumawa nito. Ilalagay mo yan ngayon dyan sa input unique key here, nakalagay. So, lagay natin. Then, click natin yung submit. Yun. Pag na-submit na, so okay na. One time lang natin i-entry yun. Pwede natin maklik yung print preview. Sa print preview, ito na yung tsura niya. Nakaayos na yun. So, next page tayo. Yan na yun. Automatic, pwede natin i-print yan. Naka-A4 yan. So, close natin. Kung gusto natin i-print, pwede i-print. Ngayon, kung gusto mo naman ng PDF, i-click mo lang yung PDF. Pag click mo yan, sasabihin niya dito, file saved successfully to. Yan, kung saan nakalagay at kung ano yung file name. So, click lang natin yung okay. Ngayon, pakita natin yung file na na-save na yun. Kung nasaan siya. Ito ngayon yung file na na-save na as PDF na na-generate galing doon. So, ganun lang, kadali, yung paggawa ng 10Bs. So, kiniklik lang yung reset button para pag-click kasi natin ito, pumunta tayo dito sa input area, bumalik yung item number dun sa pagkakaayos niya. So, halimbawa, ito, pag nagdagdag tayo rito, halimbawa, magdagdag tayo ngayon dito, puro Q. Halimbawa lang, yan yung competency. Habaan natin. Tapos, lagay ko dito ay 200. So, dapat siya yung magna-number 1 sa most learn. Punta tayo sa result, generate lang ulit natin. Click OK, then OK. So, end lang natin yun. So, ito na, lumabas. Makikita natin, siya yung number 1 dito. Kasi siya yung may pinakamaraming correct answer. Correct number of student doon sa item na yun. So, yun. Dito sa mga part naman ito, walang masyado. Kasi hindi nagbago kasi hindi naman tayo naglagay ng bago pang competency. So, ganun lang gamitin ito. 10 MOS and 10 list na ginawa ko na automatic.